Si Ompong, ang ika-15 bagyong dumating sa Pilipinas ngayong taon. Ito rin ang pinakamalakas at pinakamalawak ang epekto. Mula Batanes hanggang Mindanao, dama ang bagsik nito. Napakalakas na hangin at ulan. September 14, Biyernes, nakatakda ang kasal ni na Randy at Jen. Matagal at masusi nila ito pinaghandaan. Nabalitang tatama ito sa malakas na bagyo. Siyempre, nag-alala sila na baka mabaliwala lang lahat ng kanilang paghihirap. Mabuti na lang at ang aktwal na paglandfall ni Ompong ayon sa Pag-asa, madaling araw pa ng Sabado, tuloy na tuloy ang kanilang kasal. Masaya pa ang lahat pagpasok ng bride and groom sa reception. Anyari? Kahapon lang, pinaunlakan kami ng eksklusibong panayam ng bagong kasal, sina Mr. and Mrs. PO1 Randy at Jen Manawis. Isang buong taon pa naman daw pinaghandaan ng dalawa ang kanilang fairy tale theme na wedding. Sobra akong excited, talagang hands-on ako. Bouquet ko po, ako po yung gumawa nun. Naging hands-on po talaga kami. Preparation sa mga iimbitahin. Yun pala, maaga pa lang, may signos na. Dahil sa kanilang prenup pa lang, binayo na sila ng habagat. Lumalakas na yung ulan. Sobrang lakas ng ulan. Baka hindi matuloy. Nung nandun na kami sa venue, malakas pa ulan nun eh. So naghintay po kami. So habang inaayusan ako, naghihintay po kami na umokay po yung panahon. Yung time naman po, okay naman po yung naging coverage namin. Medyo nakakano lang po kasi prenup shoot during bagyo. Pero lakas loob lang po. Nung isang linggo na lang, bago ang kanilang nakatakdang kasal, tsaka naman dumating ang balita tungkol sa malakas na bagyo. Lalapit ang bagyong Mangkok dyan sa Northern Luzon. Sabi ko, sana naman lumihis. Kaso, ganun pa rin eh. Sabi niya, wala tayong magagawa. Umulan man o bumagyo, tuloy. Parang pinagbigyan naman sila ng panahon. Itong Biyernes, natuloy din ang kanilang dream wedding. Ama at Anak at Espiritu Santo. Magkaklase raw nung kolehiyo, sina Randy at Jen. Siya talaga yung totally na sa lahat na naging close ko sa mga classmate ko na babae. Pero matapos nilang magkakilala, nawalan daw sila ng komunikasyon sa isa't isa. Pero makalipas ang 7 taon, muli silang nagkausap. Kinalit ko siya sa Facebook eh. Talagang meet tayo, date tayo. Nabasted ko siya ng ilang beses, 3. Tapos mga bandang, bago mag-November, sabi ko, sige nga, sabi ko, bakit hindi ko itry? Hanggang nito lang nakaraang taon, nag-propose na ng kasal si Randy. Nagyas agad ako. Gusto ko na rin po kasi yung makasama talaga siya eh. Yung talagang makabuo kami ng pamilya. Nitong araw ng Biyernes, nairaos ng maayos ang seremonya. Di bali nang bumuhos ang ulan pagkatapos ng kasal sa simbahan. Okay yung weather. Actually, hindi siya umuulan. Makulimlim lang. Then sa church, ganun din. Ambon-ambon lang. Sabi ko, success. Sabi ko, ano na lang, kinakabahan kami kasi sa program na lang. Yun nga lang, sa kanilang reception, may hindi inasaha bisita. Dahil ang venue pala ng kanilang reception, hinaanan ng isang ipo-ipo. Grabe! Grabe!
Para kasi bangungot yung nangyari. Shock po talaga kami lahat din eh. Pero inisip ko na lang na okay yung mga bisita namin. Wala pong nangyari. Kasi kung may nangyari po sa kanila, baka po lalo hindi ko kayanin. Kasi lahat po ng pamilya namin, kaibigan, nandun po nung time na yun. Talagang umattend po sila. Pumunta po sila para sa amin. Pero hindi ko po akalain na ganun yung mangyayari. Pagbagsak ng ilaw, parang yun eh. Ang bilis po kasi, 1 minute lang po yun. Wala na, shock na po yung lahat. Pagtingin lang namin, kala namin mayroon lang pong hinangin. Tapos bigla, yun lang po, sabay dire-diretso, 1 minuto, wala na po lahat. Ganun lang po kabilis. Wala na talagang makita. Kaya lang kami nakakita nun dahil dun sa nag-spark na kuryente. Ceiling na lang yung inaasahan namin that time. Tapos makikita mo pa lahat ng wirings din sa ceiling, halos nagpuputukan na din sila. Hawak ko na po siya nun eh. Dinala ko na po siya sa may gilid para yung safety na yun na po agad yung inuna namin eh. Pagkakita ko na lang po sa mga bisita ko yun, nandun na po siya sa ilalim ng mga lamesa. Tapos, Nagkakagulo. kinocomfort po nila kami. Tapos sabi, okay lang yan kasi at least yung kasal nyo natuloy. Kahit hindi man natuloy yung sa reception, Saka yung at least nakasal po kami. Lahat po wala po nasaktan. Si Jen, panay ang iyak ng hinayang sa lahat ng kanilang pinaghandaan. Kasi hindi ko naranasan magdibuin. So, kahit pwedeng lang. Kasi nag-iisa lang akong babae. Sobrang sakit yung nangyari sa amin. Kasi pinangarap ko yun eh. Tapos, ganun po yung mangyayari. Sobrang nakakapanghinayang. Nagpapasalamat pa rin kami kasi natuloy pa rin yung kasal namin sa simbahan. Hindi ako makatulog nung kagabi. Kasi nga, kada pikit nung mata ko, nakikita ko pa rin yung yung nangyari. Sabi ko nga sa kanya, panaginip ba to? Gisingin mo nga ako. Para kasi binabangungot ako eh. Ngayon, naghanap kami ng location sa tita niya po. Doon na lang po dinala lahat ng pagkain, yung mga iba po, doon na lang din po kumain. Pero yung the rest, hindi po namin pinilit. Ang mapaminsalang buhawi na nanalasa sa Marikina tumagal ng mahigit 1 minuto at naglakbay pa pala higit 1 kilometro mula sa barangay San Roque hanggang Santa Elena. Malakas yun. Ang pangkaraniwan kasi ang ng tornado ay magiging 100 kilometers per hour or sometimes 200 kilometers per hour. Kaya talagang mapaminsala ang isang buhawi. Kahit nga mga puno ay kayang bunutin niya kung dadaanan niya yan. Hindi lamang dito sa Luzon, hindi lamang dito sa Marikina nagkakaroon ng tornado. Kahit saang lugar sa Pilipinas ay pwede tayong magkaroon ng tornado. Sa ngayon, pinipilit na lang daw ng mga bagong kasal na mag-move on sa nangyari. Siguro, na yun, first challenge sa amin. Siguro, patuloy pa din, go pa din. Dasal lang, dasal. Kung yung malakas na buhawi, na-overcome din namin, siguro yung the rest na mga problema, kakayanin pa rin namin. Ano't ano paman, masasabing maaga pa lang nasubok na ang kanilang katatagan. Kaya ngayon pa lang, nakahanda na sila sa kung ano pamang pagsubok na dadating. Siguro, loves, magpakatatag pa tayo kahit ganun yung nangyari sa atin. Siguro, isipin natin na may plano. Sige, manalig lang tayo sa kanya. Tsaka patunayan natin na may forever. Tuloy lang tayo sa aloy ng buhay. Parang bigyan lang natin yung time natin sa isa't isa para magampanan natin yung dapat natin gawin. Buo tayo ng pamilya para at least kaya natin survive lahat to. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.